Tuloy ang aming investigasyon at pagsigurong makakamit ng mga babaeng ito ang hustisya. Isang hinihinalang serial killer ang nakakulong sa Oregon at ang pamilya ng mga babaeng napatay umano niya ang isa sa mga dahilan ng pagkakahuli niya. Ang mga bagay na natutunan namin habang nasa kalsada, alam mo talagang madidilim. Nakipag-usap ako kay Diana Allen tungkol kay Charity Perry, ang pagkakahuli kay Jessie Lee Calhoun at mga natitirang tanong. Ako si Angela Levi, ito ang Crime Fix. Alam mo ba, Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika dahil palagi nitong ipinaglalaban at nananalo para sa mga kliyente. May higit 1,000 abogado ang firm na nakabawi ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 kliyente nitong mga nakaraang buwan. Isang kliyente sa Florida ay nakakuha ng 12 mm kahit 350K lang ang alok ng insurance habang sa 26 mm nanalo naman ng 26 mm ang isa pang kliyente. 40 beses itong mas mataas kaysa alok ng insurance company. Pinasimple ng Morgan @ Morgan ang pakikipaglaban para sa nararapat sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong cellphone kaya kung ikaw ay masaktan, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/crimefix. Ay click ang link or i-scan ang QR code sa screen. May isang lalaking nakakulong sa Oregon na pinaniniwalaan ng mga pamilya ng mga biktima na serial killer siya. Lumabas ang balita noong 2023 tungkol sa lalaking naglalakad sa kalsada at naghahanap ng babaeng bibiktimahin. At ang mga pamilya ng mga kabataang babae, nagsagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Makakarinig ka mula sa isa sa kanila maya-maya lang. Mula Pebrero hanggang Hunyo 2023 natagpuan ang bangkay ng 6 na babae sa 100 milyang radius ng Portland. Si Kristen Smith ang unang biktima at natagpo ang patay noong Pebrero 19, 2023, pinatay rin si Joanna Speaks. Nakita ang kanyang bangkay noong Abril 2023. Nawala si Bridget Webster noong Marso at natagpuan ang kanyang bangkay noong Abril 30. Noong huling Abril 2023, natagpuan ang bangkay ni Charity Perry at sumunod naman si Ashley Real noong Mayo. Mahal ng pamilya ang 5 babae na nasa delikadong kalagayan, may issues sa kalusugan ng isip o adiksyon. Nakilala sila bilang Shaza Portland 5 at isang lalaki na nagngangalang Jessie Lee Calhoun. Nakakulong na siya mula pa noong 2023. Noong Hulyo ng taong iyon, sinabi ng pulisya na mayroon silang taong pinaghihinalaan sa 5 pagpatay na iyon. Ngunit hindi nila ito ipinangalan sa publiko hanggang Mayo ng 2024. Pero may mga tanong kung dapat ba talagang nasa lansangan si Calhoun noong 2023. May kasaysayan ng krimen si Calhoun kasama ang panloloob at pagnanakaw. Nagsimula siyang maglingkod ng 4 na taong sentensya noong 2019, ngunit nabigyan ng clemency noong 2021 dahil sa magandang asal at pagtatrabaho bilang prison firefighter noong 2020 wildfire season ayon sa Fox 12 Oregon, binawi ng ibang gobernador ang clemency nito noong 2023. Nang malinaw na interesado si Calhoun sa mga pagpatay, kinasuhan siya ng pagpatay sa 4 sa 5 biktima sa Portland. Narito ang Department of Agriculture sa isang press conference noong 2025. Narito kami para i-anunsyo na sinampahan ng kaso ng grand jury si Jessie Calhoun sa pagpatay kay Kristen Smith noong Nobyembre 20, 2022. Tulad ng alam ninyo, si Ginoong Calhoun ay kasalukuyan ng kinasuhan sa pagpatay kay Charity Perry. Nagsalita sina Joanna at Bridget Webster noong Marso hanggang Abril 2023. Dinagdag sa kasong ito ang 2 bilang, pagpatay at pang-aabuso sa bangkay, pareho sa 2nd antas. Ngayon, sinabi ng Department of Agriculture na si Kristen Smith ang unang biktima ni Jessie Lee Calhoun at siya ay pinatay noong Nobyembre 20, 2022. Nagsalita ang ina niyang si Melissa sa press conference. Tulad ng alam ng marami, ito ang isa ko pang anak na babae, si Hailey, na laging kasama ko. Kabangungot na ito ng isang roller coaster. Pasensya, natatalo talaga ako ng emosyon. Nanatili akong matatag at ginawa ang lahat para iligtas ang anak kong babae. At talagang hindi ko na kinaya ng malaman ko. Kailangan ko ng tulong para mahanap siya.
Ginawa ko ang lahat para makakuha ng sagot, lumaban at maghanap. At hindi ko magagawa ang lahat ng iyon or makaligtas araw-araw kung wala ang pamilya ko, kung wala ang anak kong babae, kung wala ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan na kahit hindi alam ang pupuntahan o gagawin, basta sumasama, naghahanap, nagdidikit ng flyers at iba pa. Gusto kong pasalamatan ang lahat sa suporta at pagmamahal at sa pagpapanatiling buhay at hindi nakakalimutan ang pangalan at alaala ni Kristen. Nagpapasalamat ako sa mga pamilya ng iba pang mga biktima sa pananatili sa aking tabi sa buong panahon. Sabay naming hinanap, nilabanan at hindi sinukuan. At sa patuloy mong pagstay sa tabi ko kahit na akusahan si Jessie Calhoun. Para sa tatlo mong mahal sa buhay at si Kristen ay hindi nandito ka ngayon kasama ko. Habang nagsasalita si Melissa Smith, halatang natatakot siyang walang maisampang kaso para sa anak niya. Matagal na, halos 800 araw na puno ng paghihirap mula nung araw na nalaman ko. Pumanaw na si Kristen Smith noong Mayo 17, 2024. Noong nakaraang taon, inihayag ng pulisya na si Jessie Calhoun ay kinasuhan sa 3 sa 5 babae. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko noon, lalo na't hindi kasama si Kristen sa kanila. Nanindigan ako kasama ng ibang pamilya at natuwa akong nakuha nila ang sagot nila. Araw-araw akong nagdasal na darating din ang araw na ito para sa atin. Lumipas na ang 445 na araw mula ng unang kasuhan ng 3 babae. 445 araw na kaming lumalaban kasama ang pamilya ng ibang biktima. Patuloy akong umaasa sa hustisya para kay Kristen at nagtitiwala sa dasal ko. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako rin lumaban para sa mga kasagutan. Palagi kong sinasabi kay Kristen habang lumalaki siya, huwag kang susuko. Ikaw rin. Hindi ako sumuko kailanman. At hindi ko gagawin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng hindi sumuko sa kasong ito, pamilya, kaibigan, at sa mga hindi nakalimot sa 5 babaeng ito. Ang aming pamilya, ang aming mga anghel, kinuha silang lahat ng napakaaga. Hindi kailanman malilimutan ang 5 ng Portland. Si Kristen Smith, 22 ay pinatay. Ayon sa kanyang ina sa Facebook, 4 na buwan niyang hinanap ang anak bago nalaman ang nangyari. Si Jessie Calhoun ay dating kinasuhan sa pagpatay kay Charity Perry. Nagsalita si Joanna, pati si Bridget Webster, isang piskal sa kasong pagpatay kaugnay kay Kristen Smith. Mahalagang hakbang ang muling pagsasakdal kay Ginoong Calhoun sa kasong ito. Gusto naming kilalanin ang lakas at pasensya na ipinakita ng pamilya ni Kristen Smith sa buong prosesong ito. 22 taong gulang si Kristen nang siya ay namatay. 2 taon at kalahati na mula nang natagpuan ang kanyang labi. Aminadong mahirap para sa pamilya ang kawalang katiyakan kung may makakasuhan at kailan ito mangyayari. Nagpapasalamat kami sa kanilang tiwala at pasensya, pati na rin sa lahat ng iba pang pamilyang naapektuhan. Gusto kong maging malinaw, napakahaba pa ng landas na tatahakin natin. Inaasahang mangyayari ang paglilitis sa 2027 at marami pang dapat gawin bago iyon. Tuloy ang investigasyon at paghahanap ng hustisya para sa bawat babae. Pinapahalagahan namin ang oras ninyo. Tila walang hanggan ang 2027 para sa pamilya ni na Kristen, Joanna, Charity at Bridget. Tulad ng alam nating lahat, si Jessie Calhoun ay nasa kustodya at matagal na siyang nakakulong. Hindi namin maibabahagi ang detalye habang ongoing ang investigasyon. Simula pa lang nakatutok na ang aming mga detective sa pag-alam ng katotohanan. Sa loob ng 2.5 taon, ang kasong ito ay nagdulot ng walang tigil na trabaho, maraming oras at matinding dedication. Sinuri ng aming investigador ang bawat lead at ebidensya at sinundan ang mga katotohanan saan man magdala. At malayo pa sa katapusan ng aming trabaho.
May tanong pa rin kung may isasampang kaso sa pagpatay kay Ashley Rial dahil wala pang nasasampahan ng kaso. Napakahalaga ang kasong yun sa amin at kasalukuyang iniimbestigahan. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng abogado at sheriff ng Clackamas County habang iniimbestigahan ang kaso. Gusto kong papasukin si Diana Allen. Ina siya ni Charity Perry at matagal nang naghihintay ng sagot sa pagkamatay ng anak niyang babae. Kaya Diana, maraming salamat sa pagpayag mong makipag-usap sa akin. Una sa lahat, kumusta ka na? Talagang depende ito sa bawat sandali, bawat araw. Parang dumarating at umaalis ito, mas maayos na ngayon kaysa nung simula. Maraming mga medical na issue ang lumitaw nung simula at alam ko na marami ring ibang pamilya ang nagkaroon ng ganoong mga problema. Sa pagharap lang sa dalamhati at pagkawala ng iyong anak na babae. At pocketbook. Alam mo, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay sobrang nakakaapekto, lalo na kung anak mo pa ito. Pero pagkatapos, ang mga bagay na natutunan namin habang nasa kalsada, alam mo yon, sobrang madilim at na natutunan namin yon. Magiging napakapangit ng paglilitis na ito. At sa tingin ko, mas lalo pa itong nagpapabigat, lalo na sa tagal ng panahon bago magsimula ang paglilitis. Parang ang dami mong gustong malaman tulad ng hindi ko nga alam kung kailan namatay ang anak kong babae. Sigurado sila na Marso 8 yon, pero hindi ko alam kung bakit sila ganun kasigurado at hindi ko rin malalaman. Hanggang 2027 or kung magdadagdag pa sila ng mga babae, pwedeng maurong pa ng maurong ang petsa, kaya baka hindi ko pa malaman hanggang 2028 kahit ang mga sagot na ito. At habang nasa isip mo lang sila, parang paano ka titigil, magluluksa at magpapatuloy sa buhay mo kung may mga butas pa na ganyan. 'Di ba? Hindi ba nila kayang sabihin ng sigurado tungkol sa petsang Marso 8? Dahil ba ito sa mga ebidensyang nakuha nila at mga bagay na ganoon? Hindi ba nila masabi ng sigurado na doon namatay si Charity? Kaya sinabi sa akin ng detective na sigurado siya Marso 8 yun at tiningnan ko rin. Yung tingin niya sa mga mata niya, alam mo, nakakapagpakalma talaga. Parang sobrang tiwala ako sa pag-iisip nila, pero hindi pa nila sinasabi sa akin kung bakit sila sigurado. Sa umpisa pa lang, siguradong sigurado na sila. April ang nakalagay sa lapida o marker ni April. Alam mo, At oo, malaking bagay para sa akin na malaman kung anong araw iniwan kong bukas ang bahagi ng marker niya na yon. Kaya ngayon kailangan kong bumalik at ilagay ang Marso at kapag sigurado na ako kung anong ebidensya ang meron sila, kailangan ko ring idagdag na ito ay Marso 8. sabi mo na sinabi sa'yo na ang paglilitis ay magiging napakadilim. Ibig kong sabihin may kinakaharap tayong tao. Ayoko mang banggitin ang pangalan pero si Jessie Lee Calhoun na inakusahan ng pagpatay sa ilang kabataang babae. Ibig kong sabihin mga anak at kapatid na babae ng mga tao ito. Kaya naiisip ko lang kung ano ang mangyayari sa paglilitis. May binanggit ba sila sa'yo kung ano ang malalaman natin? Pinalaya ang lalaking ito dahil binigyan siya ng clemency ng gobernador na si Calhoun. Nakalaya siya at hindi pa matagal mula noon, sabi ng Department of Agriculture, nagsimula na raw siyang pumatay ng mga babae. Kaya dun pa lang sa isang pahayag na sinabi mo, ang dami ng iba't ibang punto. Kaya una, kailangan nilang maglaan ng 3 buwan.
Inaakala nila na tatagal ng 3 buwan ang paglilitis at nakatakda itong magsimula sa Pebrero 2027. Ngayon na isinama na nila si Kristen sa listahan ng mga inaakusahan, ipinaalam nila sa atin na maaantala pa ito ng ilang buwan. Inaasahan pa rin naming idaragdag nila si Ashley sa kalaunan at kung ang jurisdiction ay nasa Multnomah County. At mangyayari ito ng sabay sa palagay ko. Ibig sabihin maantala na naman yon. Naniniwala rin ako na may iba pang maaring maidagdag sa sakdal. O kaya naman, ang haba ng panahon mula ngayon hanggang sa pagsisimula ng paglilitis ay magbibigay din sa kanila ng sapat na oras para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa posibilidad ng iba pang mga biktima. DIANA, gusto kong balikan ang simula. Kailan mo napagtanto na may mali at nawawala si Charity? Kaya ang unang beses na nawala si Charity ay nung mga Disyembre or Enero at wala akong mga tala nun. Sa panahong yon, pinalabas siya mula sa isang mental na ospital papunta sa isang group home. At kaya ginawa ko yon. Natagpuan ko siya pagkatapos noon at inabot ako ng kaunting panahon bago ko talaga nahanap ang kanyang kinaroroonan. Hindi na siya ward ng estado ng Washington dahil lampas na siya sa 18 taong gulang kahit ano pa ang kalagayan ng kanyang kalusugan ng isip. Nang matagpuan siya ng pulisya nung panahong iyon, hindi nila masabi kung nasan siya basta hindi na siya nawawala. Nakikipag-ugnayan ako kay Charity or sa mga tao sa paligid ni Charity hanggang sa katapusan ng Pebrero at nagkaroon ng ilang mga isyung medikal, kaya nawala ang balita ko tungkol sa kanya noong Marso. Pero di ko alam yon. Parang nawala rin siya sa kalsada dahil sa mga issue sa kalusugan ng isip, dahil sa pagpili niya ng hindi matatag na pamumuhay. Dahil may bahay siya, may group home na ibinigay ng estado, pero umalis siya doon 2 araw matapos siyang dumating at hindi nila masabi sa akin. Nagkausap kami nung Enero at simula ng Pebrero, pero hindi pa rin nila ako matulungan hanapin ang bahay na yon para maibalik siya. Iyon, ang sinabi nila ay dalhin siya sa ospital para sa pagsusuri ng kalusugan ng isip at pagkatapos ay papirmahin siya ng pahintulot sa pagbibigay ng impormasyon. Pwede na nila akong kausapin tungkol dito. Nung katapusan ng Pebrero yon, nang hindi niya ginawa, ayaw niyang makipagkita sa akin ng personal. Ayaw na niyang bumalik sa mga ospital. Ilang buwan siyang nagtagal sa iba't ibang ospital noong 2023. At kaya naman hindi rin ako pumilit. Sa totoo lang, hindi ko nga alam na talagang nawawala siya. Wow. Kailan ka talaga nagsimulang mag-alala at maisip sa sarili mo na may mali talaga? Dapat nakausap ko na siya ngayon. Nagsimula na akong mag-alala sa kanya. Noong bandang Marso, 11 nang may mga artikulo sa mga pahayagan ng Portland at sa balita tungkol sa open-air fentanyl market na iyon. At merong 11 tao na nag-overdose nung panahong yon. At talagang natatakot lang ako na baka siya ay hindi dahil isa siya sa mga taong iyon, alam mo yon, kasi pwede naman. Pero yun nga, akala ko makakatanggap ako ng tawag sa telepono sa kahit anong oras. Meron na silang bagong pampakalma na hinahalo sa mga droga. Kaya nagsimula na talaga akong mag-alala tungkol sa 12 ng Marso at sa kasamang palad palagay ko huli na talaga noon. Wow. Ganon.
At nung panahon na yon, nagkakaroon din ako ng ilang medical na issue dahil sa carcinoma in situ at naghihintay ng biopsy. Alam mo yon? Simula nun, nalaman namin na sigurado hindi naman pala yon cancer sa suso, pero talagang naapektuhan ng kalusugan ko kaya hindi ko na masyadong nagawang hanapin siya. Ang huling balita ni Diana Ellen, nasa Vancouver, Washington ang anak niya kaya doon siya naghahanap kay Charity. Nung hindi na siya nakita ng iba niyang kasamahan sa tolda, wala rin siya sa lugar ng Vancouver. Siguro katapusan na ng Marso noon at patuloy lang akong naghihintay ng tawag sa telepono. Dahil may ugali siyang pumunta sa iba't ibang lungsod kasama ang iba't ibang tao, talagang nilalaro niya ang kapalaran niya at malaki ang naging epekto ng kalusugan niya sa pag-iisip sa lahat ng iyon. Sumasakay lang siya sa sasakyan ng kung sino at hindi niya namamalayan na mapapalayo na pala siya ng ganoon. Kaya patuloy akong naghintay ng tawag mula sa ospital o sheriff para sabihin kunin ko siya. Palagi ko naman siyang sinusundo noon. Alam mo yon, sinundo ko siya sa Astoria, sinundo ko siya sa Cottage Grove, sinundo ko siya sa Portland. At kadalasan, ang mga ospital ang tumatawag sa akin, alam mo yon, para ipaalam na nandoon siya. Nagtagal din siya sa Longview, Washington at sa St. John's Medical Center. At nang hindi na sila tumatawag, nagsimula na talaga akong mag-alala. Karaniwan sa loob lang ng 2 o 3 buwan, may opisina na tatawag sa akin at hihilingin na kunin ko siya. Lumabas na nasa ospital pala siya nung Marso 6 at hindi sila tumawag. Alam mo yung paano kung napakalakas. Meron ding kaunting guilt sa sarili ko, alam mo yun? At kung ginawa lang nila yung palagi nilang ginagawa dati at tinawagan lang ako sa araw na yun, sana nasundo ko siya. Di ko alam na 2 araw matapos yun, pinatay na pala siya. Pasensya ka na, sana alam kong sinabi mong may nararamdaman kang guilt pero sana huwag mong sisihin ang sarili mo doon. Ako, alam mo talagang naniniwala ako na wala kang magagawa. Wala ka talagang magagawa. Alam ko na ikaw at ilang mga nanay at mga miyembro ng pamilya ay naghahanap ng mga sagot sa sarili ninyong paraan, sinusubukang alamin kung ano talaga ang nangyari. Kaya ikwento mo naman sa akin yon. Kaya natanggap ko ang tawag sa telepono noong Abril 26 na natagpuan na nila ang katawan ng anak kong babae. Sa alam ko natagpuan nila ito noong Abril 24 at ilang araw ang fingerprinting. Mga 7 araw pagkatapos noon, si Ariel ay nag-abot ng mensahe sa akin at ako para mag-back up, para maintindihan mo ang detalye kung paano nila nahanap. Agad na pumasok sa isip ko dahil sa sinabi ng anak kong babae na ito ang nangyari sa kanya. Alam mo, tugma ito sa profile ng biktima o paraan ng serial killer. At tandaan mo, ilang linggo bago yon si Joanna ay nasa balita, pati na rin ang pagkakadiskubre sa katawan ni Joanna ay nasa balita rin. At ang una kong naisip nung si Joanna pa lang iyon ay Diyos ko. Ganyan nagsisimula ang karamihan sa mga palabas na ganon. Alam mo yon, yung nanonood ng true crime na kadalasan ay ganito ang pattern, mga bangkay na natatagpuan sa mga liblib na lugar. O alam mo yun, kaya parang nandun na talaga lahat nun pa. Kaya inasahan ko na may mga troll na maaring yung taong pumatay sa anak ko ay makipag-ugnayan pa sa akin.
Mga random na baliw lang kaya nung nag-message si Ariel, naisip ko baka siya ang gumawa ng krimen. Baka baliw lang talaga ang babaeng ito, 'di ba? At nabanggit niya na pupunta raw dito sa Washington ang mga investigador. Ilang araw matapos nun, hindi niya malalaman yon kung hindi nakipag-usap ang mga investigador niya sa amin. Dun ko talaga napagtanto na siya nga talaga yon. Kaya pinag-uusapan na namin na posibleng konektado ang mga mahal namin sa buhay, 10 araw matapos ang unang tawag. Ayon kay Diana, napansin ng mga pamilya na may mali kaya nagsama-sama silang magkumpara ng impormasyon. Nagtipon-tipon kami sa isang hotel kasama si Melissa, ang nanay ni Kristen, at hindi ako sigurado kung naisulat ko kung anong araw iyon. Sa Monarch Hotel iyon, dumating si Melissa dala ang mga tala at si Ariel kasama ang kapatid niyang si Robin. At maingat kaming nagbahagi ng ilang detalye lamang at may isa silang ibinahagi tungkol sa kapatid niya. At sa tingin ko dahil naging tahimik talaga ako tungkol sa maraming detalye, at sa tingin ko makikita na lang sa mukha ko. Ipaalam sa kanila na iyon ay isang detalye na konektado rin sa kawanggawa at yung pakiramdam sa loob na parang magkaugnay talaga ang mga ito. At nangyari iyon bago pa man nagsimulang magsabi ang mga dyaryo na may connection sa pagitan ng hindi bababa sa 3 sa mga babae at sa puso ng ama. Bago pa nila binanggit na 4 ang magkakaugnay na pagkamatay, hindi pa namin alam noon na may 4 na namatay sa panahong iyon. Wow! Kaya, ano ang ginagawa ninyong lahat bilang isang grupo? Ibig kong sabihin, nagko-compare ba kayo ng mga tala, lumalabas kayo sa kalsada, parang ano ang ginagawa ninyo? Opo, ma'am. Nung una ay nagkumpara kami ng mga tala at napagdesisyonan naming magsama-sama para gumawa ng flyer. Pinag-usapan namin ang YouTube. Hindi ko alam kung sila'y mamamahayag or iba-ibang tao lang na may YouTube account. Nakikipag-ugnayan sila sa amin at sinusubukang kumuha ng personal na impormasyon. Iyon ay isang napakapositibo at negatibong bagay mula sa bawat isa sa kanila na tumulong or gustong tumulong. Pinagsama namin ang flyers ng lahat ng babae at ipinamahagi ang mga ito. Gumawa kami ng Google Voice na numero ng telepono para sa tip line kung saan maaari mong panatilihing anonymous ang iyong personal na numero. Pinagsama-sama namin isang email para magpadala sila ng mga tips sa amin sa pamamagitan ng paraang yon. Nagpalitan kami ng schedule kung anong oras ng araw kami sasagot ng mga tawag sa telepono dahil may ilan sa amin na nagtatrabaho. Iba-iba ang aming schedule ng pagtulog, tulad ko na mas maaga gumising kaya ako ang kumuha ng morning shift. Sabay naming binubuo mga tanong na ipapadala kasama ang mga YouTubers sa kalsada. Nakatrabaho rin namin ang marami sa kanila. At isa-isa naming sinasabi kung alin sa mga iyon ang hindi na magagamit. At tuloy-tuloy lang, parang sa bawat tip na meron, bawat artikulo sa dyaryo na nagmumungkahi ng kahit ano, ganun din. Lumabas kami doon at nung sinubukan naming hanapin yung mga tao sa kalsada na nagsabi na may mga komento sila, nag-email kami sa mga tao, nag-message kami sa Facebook, may group chat sa Facebook kung saan nagtipon ng komunidad at tinulungan kami. Well, pasensya na at hindi ko maalala ang pangalan ng babae para sa babae. Pero siya ang gumawa ng tinatawag nating spaghetti map.
At ipinakita nito ang mga connection sa pagitan ng lahat ng mga babae noong panahong iyon. Hindi nito binanggit si Jessie Lee Calhoun pero ipinakita ang mga malalapit sa kanya at isang pattern. Alam mo kung paano ang mga babaeng ito ay may maliliit na connection sa isa't isa sa social media or sa mga karaniwang tao. Kaya hinanap namin sila, yung mga taong iyon, at nagsimulang magtanong sa kanila. Wow. Paano naman napasok si Jessie Lee Calhoun sa kwento? Iniisip ko na para sa mga detective agad-agad lalo na nang masangkot na rin si Ashley. Pagdating sa Charity, hindi ko pa rin maintindihan kung paano siya konektado kay Ashley. Nung nakuha mo ang pangalan, ano agad ang naramdaman mo? Or, una kong naisip, saan galing ang lalaking ito? Ganun ba? Ulit, pagdating sa Kawanggawa, hindi ko pa rin alam kung ano ang connection nito sa Kawanggawa. At si Hesi, naintindihan ko kung saan nanggaling yon kay Ashley, naintindihan ko rin kung saan nanggaling kay Bridget, alam mo yon. At pagdating kina Kristen, Bridget, Ashley at Joanna, may sense yung mga yon. Na siyang may ugnay sa apat na yon. Hindi pa rin kami sigurado kung paano yon kay Charity. Yung apat na babae, dalawa ay magkasama sa paaralan, yung dalawa naman ay hindi kasama. Sa isang punto ng panahon, naging magkaibigan sila nun. Kaya kung kilala ng isa sa kanila ang isa pa, may sense na kilala rin sila ng pangalawang kaibigan at saka sila ang huling nakita sa lugar na yon. Alam kong nasa Vancouver si Charity, hindi ko sana ginawa. Kailangan ko pang magbalik-balik ng mga 7 beses para mamigay ng flyers bago pa ako makarating sa Gresham area kung saan naroon o nasangkot ang iba pang mga babae. Kaya wala kang ideya kung paano niya nakita si Charity. Sa tingin mo ba alam ng pulis? Alam ko. Sa tingin ko, hindi nila sasabihin sa'yo, oo ma'am, tama, at base lang yon sa sarili kong palagay. Maaring sa pamamagitan ng mga kaibigan o kakilala. Dahil lumabas na tulad ng Charity, ay bumisita sa puso ni tatay, ganun din si Juana at ganun din si Brigida. Alam mo ba yon? May ideya rin na si Charity ay nasa isang apartment complex na nasa parehong lugar kung saan naroon si Brigida, kung hindi man sa parehong apartment. Kaya naman, at ang narinig ko tungkol kina Joanna at Brigida, lalo na kay Brigida, ay meron siyang kamangha-manghang puso, napakaganda, mapagmahal at kahanga-hangang puso, alam mo yon? At kung nakita niya ang anak kong nahihirapan, gugustuhin niyang tulungan siya. Oo, alam mo may ilan pa akong ibang tao na tumawag sa tipline. At may ideya sila tulad ng nagkakilala na sila Charity. At kaya, malaki ang posibilidad na dahil kilala ng mga tao nila si Jessie at kilala rin nila si Charity, na merong saksi na nagkakilala talaga sila kahit sandali lang. Dahil sa kalusugan ng isip ng anak kong babae, alam niyang pangit ang mundo tulad ko at nakalimutan niya iyon. Ang mga tao mismo na ang taong kaharap mo ay maaaring kasing dilim nila at naririnig ko yan paminsan-minsan. Si Jessie ay maring maging napakagalang, magaling magsalita, at palakaibigang lalaki. Alam mo, Sa totoo lang, pwede lang siyang naging estrangherong naglalakad. Isa siyang guwapong lalaki na nag-alok ng pagkain, higaan at droga. alam mo, At totoo rin yun. Charity.
Alam na may pinagdadaanan si Perry pero sabi ng nanay niya mabait siya. Tinanong ko siya kung ano pa ang gusto niyang ipaalam sa iba. Ang paborito kong bagay sa buhay, ang pinakamalaking nagawa ko sa buong buhay ko. Ang unang sandali na alam kong dito ako nababagay ay nung naging isang ina ako. At siya ang nagbigay niyon sa akin, alam mo, para sa kawanggawa mismo, alam mo na may maganda siyang panig. Nung nagkaroon ng lindol si Ketty, sobrang naapektuhan siya. Dahil ipinakita nila sa paaralan na napakilos niya ang buong paaralan para magdaos ng penny drive at hindi iyon. Hindi iyon takdang aralin, basta ginawa lang nila yon. Alam mo, parang yung March of Dimes na ginagawa sa buong paaralan. Gustong-gusto niya talagang gawin yon. Kailangan ko lang sabihin, o sige, iparating natin ito sa punong guro. Alam mo yon? At nagawa niya yun at nag-organisa rin siya ng malaking food drive para sa Humane Society. Gusto kong sabihin na umabot sa 500 pounds ang pagkain pero hindi ko matandaan ang eksaktong bilang. Pero may litrato siya na nakaupo sa napakalaking tumpok ng pagkain ng aso. Dahil gusto niyang makagawa ng pagbabago, alam mo yon, nakaapekto siya sa mga tao sa buong buhay niya at natutunan ko na nagpatuloy din yon sa kalsada. Alam mo na siya, maaaring napunta siya sa madidilim na lugar dahil sa kalusugan ng isip at dahil sa droga, dahil minsan pinipili niya ang droga kahit nasa tamang pag-iisip siya. Alam mo, kung magpapakatamis or magsisinungaling ako, wala namang mabuting dulot kasi ang gusto ko talaga ay katotohanan, 'di ba? Pero parang kahit nasa madidilim siyang lugar, naging liwanag pa rin siya kapag maganda ang araw. Pasensya ka na ulit sa pagkawala mo at hindi mahalaga kung nagkaroon man siya ng mga pagsubok sa mental na kalusugan at droga. Hindi niya deserve na kunin ang buhay niya at alam mo hindi mo rin deserve na mawala ang anak mong babae sa'yo. May gusto ka pa bang idagdag, DIANA? Oo, yun lang. At ayokong puro kawanggawa lang ito, pero magpo-focus muna tayo sa kanya ngayon. Kapag may nawala kang tulad ni Charity, bawat taong nakakakilala sa kanya ay nawawalan ng ibang Charity. Parang ang larawan na naiisip nila sa kanilang isipan ay hindi palaging itong 24 anyos na may pinagdadaanan. Sa kalsada, ang pinsan ko, tuwing ipinikit niya ang mata or naalala siya, naaalala niya ang unang pagkikita nila. Alam mo, siya ay sanggol nun sa ospital. Alam mo, Yun ang nakikita niya, ang nawala sa kanya, at may mga tao na ganun din. Siya yung batang nasa unang baitang sa elementarya. Parang ang pagkawala ng mga babaeng ito ay naaapektuhan ng lahat mula noon hanggang ngayon. Ganun din ang mga nanay na babae. o sige Diana, talagang pinahahalagahan ko ang pagbabahagi mo ng kwento mo sa akin at sana makapag-usap ulit tayo sa ibang pagkakataon. Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Jessie Lee Calhoun sa 2027. Ito ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.